So ituloy po natin ang ating spiritual disciplines ika nga series today. We are on our part 2. Remember, ang theme po natin for the month is actually uh, the power of discipline. So again, sinasabi po ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline." Ano po ang ibig sabihin ng sound judgment and personal discipline? Abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Kalmado, mapayapa ang pag-iisip na magdadala sa atin na magdesisyon ng tama at ayon sa kalooban ng Panginoon, sa kabutihan natin at sa kabutihan ng mga tao sa kapaligiran natin, ng ating komunidad at ang ating bansa. Ganyan po kalupit ang nabibigay ng kapangyarihan ng Panginoon. Dahil meron po tayong kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Ano nga po ba ang disiplina? Para pare-pareho po tayo ng definisyon. Galing po ito sa Greek word sophronismos, which means self-control. Paano po siya ginagamit? An admonishing or calling to soundness of mind, to moderation and self-control. Ibig sabihin po, ito po yung tao na kaya niyang magdesisyon sa kapamaraanan na maliwanag sa kanyang isipan, hindi nagmamadali, hindi natataranta, hindi nape-pressure ng kanyang kapaligiran kahit ano po yung nangyayari sa kanyang paligid o kung sino man yung mga taong nag-iimpluwensya sa kanya. That person will make a decision, act, speak in a manner that is calling to the soundness of mind, moderation, yung suabe, tama, swak, di ba? At meron po siyang kakayahan na bago niya yung kanyang sarili sa grasya ng Panginoon. Sabi po sa Collins English Dictionary, the quality of being able to behave and work in a controlled way, which involves obeying particular rules or standards, which means biblical principles, biblical commands, and biblical theology. So, ang ganda po ng definition ng spiritual discipline. So I would like to propose to you two definitions, which is quite similar, but it has certain flavors into it. Una po sa lahat, it refers to practices that believers engage in to grow in godliness, deepen their relationship with God, and become more Christ-like. These disciplines are intentional, regular activities rooted in Scripture that help believers develop spiritual strength and maturity. They are not ends in themselves, but means through which God's grace works to transform the believer's heart and mind. So ito po yung sa mga taong born again, yung mga taong nakatanggap na kay Jesus as Lord and Savior, at sila po ay nakaranas ng genuine salvation o yung totoong kaligtasan dahil nagkaroon po sila ng pagbabago ng isipan, ng salita at pagkilos, at natuto po silang maging makadiyos. So ito po ay available sa lahat ng mga nakatanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Huwag po natin kakalimutan na ito po ay mga aktibidades o mga gawain na sinadya natin para lumalim ang ating relasyon sa Panginoon at parang maging malakristo tayo. When we say Christ-like, of course, we are following His examples, the way He thinks, the way He speaks, and the way He walks. At sabi dyan, these are habits, practices, and experiences that are designed to develop, grow, and strengthen certain qualities of spirit to become Christ-like, to build the muscle of one's character and expand the breadth of one's inner life. They structure the workouts which train the soul, emotions, and intellect ideologies. Some spiritual disciplines are personal inward exercises that are practiced alone. Others require interpersonal relationships and are practiced in the community or in the church. In this case, sa ating simbahan, Salvation in the Name of Jesus Christian Ministries Inc., which you are all welcome to join, to attend, whether in person, virtual, across, the globe. So napag-usapan po natin last week, prayer, meditating, and obeying the word, and of course, worship. Ngayon po pag-uusapan natin, spiritual discipline of fellowship, service, and fasting. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Ama, kayo po ang magpala sa aming pag-uusapan sa araw na ito. Huwag niyo pong hayaan na kami ay magambala ng kung anumang alalahanin. Kami po, Panginoon, ay tumingin lamang sa iyo at ibuhos namin, Panginoon, ang oras at pagkakataon na ito para maunawaan namin ang iyong salita, mapagnilay-lilayan namin at masunod namin. Dahil ito, Panginoon, ay para sa aming kabutihan una sa lahat. Pag nagkaroon po kami ng spiritual na disiplina, kami po, Panginoon, ay mababago ng permanente. Hindi na po kami, Panginoon,
doon madadala ng agos ng kamunduhan o ng mga ideolohiya o mga tinuturo ng iba't ibang mga relihiyon. Kung hindi, magiging solid po ang aming foundation, which is you. At hinihiling ko po, Panginoon, na bisitahin niyo po ang lahat ng tahanan, lahat po, Panginoon, ng mga nanonood ng aming message for today, whether they are with us, live streaming, or on demand. Kausapin niyo po sila. Bisitahin niyo po sila, paranas niyo po sa kanila ang inyong kapangyarihan at hayaan niyo, Panginoon, na manamnam nila ang inyong salita. At kung hindi pa po sila mananampalataya, naway sa dulo ng mensaheng ito, tanggapin ka nila bilang Diyos at tagapagligtas. Kausapin niyo po kami, yakapin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kapayapaan at focus sa aming pakikinig ng inyong mensahe. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So napaka-importante po at napakalupit na magkaroon ng disiplina. Sa mga nanonood po ng NBA, kilala niyo po ba si Stephen Curry? Kung kilala niyo po si Stephen Curry, grabe po ang kanyang disiplina. Grabe po siya mag-practice, mag-ensayo para lalo po siyang gumaling. Magaling na po siya at nais niya po pong lalong gumaling, so siya po ay patuloy na nag-iensayo. Tulog pa ang ibang tao, ang haba niya mag-ensayo. Kaya nga po, pag siya ay tumira ng 3 points o di kaya ng outside shot or whether nagdi-dribble siya, master na po niya ang skills na to because of the discipline na inimplement niya sa kanyang gifting, which is to be a basketball player. He became great and he is continuously great right now. At kahit advanced na po ang edad niya, I think he's about 34, 35 years old. In basketball terms, siya po ay lolo na, pero kung titignan po natin, para pa rin siyang nasa 20-ish yung kanyang kapasidad sa paglalaro. It is part of discipline. At hindi lang po siya nag-iensayo. Siya po ay ingat sa kanyang pagkain, maingat sa kanyang pagtulog, at binabalanse niya po ang kanyang buhay. Kaya nga po maganda na meron siyang pamilya, meron siyang mga anak na nagbibigay suporta sa kanyang propesyon. So nakikita po natin dito yung pagpasok ng komunidad sa isang taong punong-puno ng disiplina para lalo siyang maging mahusay at patuloy siyang maging matagumpay. At siyempre dahil siya ay matagumpay at sa kanyang pagsasaayos ng buhay niya ay puno siya ng disiplina, siya po ay nagsisilbing inspirasyon. So patuloy po natin ang ating mensahe for today. So again, we're going to talk about fellowship, service, and fasting. This is, wow, very interesting po. Pag-usapan po natin ang fellowship. Bakit nga ba importante na masama natin sa spiritual disciplines natin ang fellowship? Hebrews 10:23-25 NLT version says, "Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." Alam nyo, grabe po talaga ang gagawa ng fellowship. Fellowship sa mga taong matino, fellowship sa mga tao na ang kanilang nais ay ang iyong tagumpay, ang iyong pagbabago, ang iyong pagiging mahusay. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na importante po talaga ang pagsamba kasama po ang mga kapatiran. Bakit po? Kasi ito po ang nagdadala sa atin para magsanib puwersa sa iisang lugar. It may be virtual, katulad po ngayon sa ibang nanonood via Zoom, or it may be in person sa mga daughter churches natin, para po na maranasan natin together ang kapangyarihan ng Panginoon. Para po maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang paghi-heal sa atin na pagde-deliver sa ating mga pinagdadaanan. At dahil po ang ka-fellowship natin, yung mga anak ng Diyos na matino po sa pananampalataya, sila po ay maaring magbigay sa atin ng pagkakataon na lalo tayo magpalakasan, na tayo po ay mag-practice ng agape. Tayo po ay mag-practice ng generosity. At kung meron po tayong problema, ito po yung pagkakataon na maaari tayong mag-usap-usap, hindi lamang para gumaang ang pakiramdam, kung hindi po masolusyunan ang problema na meron tayo. Maaring ito po ay relasyon natin sa pamilya natin, sa asawa natin, maari ito po ay sa trabaho natin o pag-aaral natin, maari ito ay problema sa mga desisyon na maari nating gawin. At 'pag nagsanib-sanib po, ng puwersa ang mga anak ng Diyos na matino at masunurin sa Kanya, mapagmahal, makikita po natin ang halaga nito. Naalala ko nga po, isang pagkakataon na meron po kaming mga nakausap na hindi mananampalataya.
At bago po kami maghiwalay-hiwalay, ang sabi po ng isang kasama namin doon sa pagtitipon, kahit hindi po sila mananampalataya, naranasan nila yung kapayapaan sa pag-uusap, naranasan nila ang kanilang hinahanap-hanap na mga taong maaaring makausap at that stage dahil na-inspire po namin sila na magdesisyon ng tama. Dahil nga po siyempre kapag ang pinapakinggan po natin ay yung mga tao na makamundo, taong makasalanan, mga tsismoso o tsismosa, mga tao na hindi naman talaga interesado sa tagumpay natin o sa ating kagalingan, tayo po ay malilinlang kung sila ang ating pakikinggan. Kaya nga po, the spiritual discipline of fellowship is very, very important. Alam niyo po, huwag niyong kakalimutan sa mga hindi po nakaka-attend ng simbahan pa o di kaya meron po kayong konsepto na ano 'no, na mga stereotypical perspective about Christian churches and Christians, makinig po kayo sandali. Sa ating simbahan, sa Salvation in the Name of Jesus, hindi po tayo naghuhusga. Wala pong judgment. Hindi po kayo kailangan maayos ang buhay para pumunta at sumama sa pamilyang ito. Kahit po kayo ay nasa pinakamahirap na sitwasyon, kahit kayo po ay patuloy sa kasalanan o patuloy sa mga maling desisyon, kahit kayo ay mahirap o mayaman na may kasungitan, hindi po ito ay problema. Naandito po kami, bukas palad, handang mahalin kayo, handa kayong itulak patungo sa Panginoon. Kaya wag niyo po niyong isipin na ang simbahang ito ay kung ano yung natutunan niyo sa ibang tao o meron kayong karanasan sa ibang simbahan. Dahil hindi naman po maganda na lahat ng simbahan ay huhusgahan niyo na ayon sa inyong karanasan sa mga simbahan na maaring hindi nakatulong sa inyo. So, inaanyayahan po namin kayo. Kayo man ay hindi pa nakaka-attend ng simbahan o dati po kayong uma-attend ng church, kayo po ay na-born again at nagmi-ministry sa ibang simbahan, come and fellowship with us. I am not saying that we will be more than different than the other churches, but what I can guarantee you is this. In the centerpiece of our church, salvation in the name of Jesus is Jesus Himself. At siya lamang ang aming tinataas, siya lamang ang aming pinupuri at ang mga doktrinang pinag-uusapan natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon at hindi kami lalagpas kung saan kami na mandato ng Diyos para mapag-usapan. Nandito po ang simbahan ng SNJ para makatulong sa may mga problema, para makatulong na mabigyan kayo ng solusyon, para makatulong sa pagbabago ng isipan at puso, para mai ma 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 maibalik ang pag-ibig sa pamilya na maaring nasira o di kaya bigyan ng pag-asa ang mga taong nagkakamali paulit-ulit o di kaya iahon kayo doon sa let's say hindi kaaya-aya sa Diyos na propesyon. Nandito po ang simbahang ito because we represent God and the fellowship that we have is going to spur you towards acts of love. Una po sa lahat, kung mahal po natin ang ating mga sarili, iiwas po tayo doon sa mga kaibigan natin na hindi po talaga siya totoong kaibigan. Remember yung word na kaibigan? May ibig na word. Ang kaibigan ay tao na umiibig sa iyo. At ang taong umiibig sa iyo, ang nasa isip niya, kabutihan mo, tagumpay mo, pagiging mahusay mo. At kahit meron silang masasabing hindi maganda sa iyong tainga, alam mo na mapagkakatiwalaan mo sila. Sabi nga po sa Biblia, 'di ba? The kisses of an enemy is dangerous and sweet, 'di ba? But the piercing words of a true brother is guaranteed to help you out. Paraphrased po 'yun. And you never forget na hindi po 'to dapat inini-neglect. Pansinin niyo po, sumama po kayo sa mga taong mga madamot, magiging madamot kayo. Sumama kayo sa mga taong mapagbigay, magiging mapagbigay kayo. Yan po ang nanggagawa ng fellowship. Come and join us. If you are a believer or if you are searching, come and join us. Wala pong problema yan. Huwag niyo pong iisipin na kami ay yung mga stereotypical na maaring na attendan nyo o naranasan yung mga Kristiyano. Give us an opportunity to show who we truly are, and it's going to benefit you 100%. Tuloy po natin ang next discipline na napaka-importante para po tayo ay lumago at maging mahusay sa ating buhay. The next is the discipline of service. Service. First Peter chapter 4 verse 10 to 11 NLT version says, just as each of one of you has received a special gift,
a spiritual talent and ability graciously given by God, employ it in serving one another as is appropriate for good stewards of multifaceted grace, faithfully using the diverse varied gifts and abilities granted to Christian by God's unmerited favor. Yan, amplified version po yan. Verse 11, NLT version, I'm sorry about a while ago. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever. Amen. And may the Lord add blessing and power to the reading of His mighty word. Ang ibig sabihin po ng amen, so be it. Ang ibig sabihin po ng amen, let it be done. So napaka-importante po na maunawaan natin what amen is. It is not the ending of the prayer. It is the beginning of the action after the prayer. So yung prayer po natin, katulad po ng sinabi sa Philippians chapter 4, napaka-importante, Philippians chapter, tama ba? 5:16 to 17 nata o 4:16. Basta nasa Philippians po siya. Just check it out. So sinasabi po kasi doon, when you live, you pray unceasingly. Yun yung po yung tatlong will ng Panginoon sa atin. So don't forget that. Don't forget that. So ano po ang sinabi ng Panginoon? You have been given a special gift. A gift. A gift. Ang sabi diyan, a talent. An ability graciously given by God. So ano raw dapat natin gagawin dito? Hindi natin siya dapat ipagdamot. You know, according po sa psychology, I believe if you are, a constant viewer or you're part of SNJ, you have known this over and over again in the previous preachings. Ang service po, pag ginawa po natin siya mula sa puso, ito po ay nagpapagalak sa atin. Binibigyan tayo ng kakaibang saya dahil hindi lamang nakatulong tayo, dahil yung ginawa natin nakatulong sa atin. Remember, when you do service, the first person that is helped by your service is you. Because you feel better, not about yourself, but by the act of service. So habang ikaw po ay nagsisilbi, di ba? Lalong-lalo na kung gift no, naalala ko tuloy ang aking asawa, mahilig siya magluto. At masarap siya magluto. Pag nagluto siya, talagang binubuhos niya yung puso't kaluluwa niya sa pagluluto. Hindi siya magluluto ng pipitsugin na pagluluto. Kahit pagod na pagod siya, minsan kahit may lagnat siya, kahit sinisipon siya, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na sanitary yun, lalo na nga sa mga nagpo-food tech dito. Ang sinasabi ko lang, bilang sa pamilya namin, she will not allow any mediocrity in terms of food prep, in terms of cooking a meal for the family, to be hindered by anything physical, anything emotional, anything intellectual. So ibubuhos niya pa rin po yung puso niya sa pagluluto. At habang siya ay nagluluto, parang therapy niya yun eh. Di ba? She feels good. She tastes the food. She smells the aroma of the food. Nakikita mo na it breaks the monotony of daily grind sa kanyang pagtatrabaho. At nakikita mo na nai-establish yung well-being niya because yung emotional engagement niya sa pagluluto detaches her from the emotional, let's say, strain of the day. Dahil dun siya magaling, yun ang gift niya. Hindi ko sinasabi sa lahat ng nagluluto rito, yan ang mararanasan nyo. Ito po ay kanyang special ability, a gift graciously given by God to her. In the same manner, ganun din po tayo. Kaya nga po sabi sa verse 11, if we have the gift of speaking, then we speak as if God is talking through us. Just like what I'm doing ngayon, sa oras na to, na ang dapat pong naririnig nyo ay ang boses ng Panginoon at nandito ako para gamitin ang aking bibig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat para marinig nyo po ang mensahe na hindi galing sa puso ko kung hindi galing sa Panginoon. At ang sabi dyan, kung ang ating gift o ating special ability is to help others, tumulong tayo na hindi tayo nag-e-expect ng anything in return. Tumulong tayo na may pag-ibig sa taong yon, buong lakas at enerhiya na mula sa Panginoon at hindi ka mapapagod sa patuloy na pagtulong kasi ito ay kanyang gift sa iyo. This is your special ability. Now, there are varied gifts. Marami kang abilidad. Kaya nga po yung mga madamot sa kanilang abilidad, ginagamit nila yung kanilang abilidad para mausad lang nila ang kanilang sarili sa mundong ito. Pansinin niyo po ang buhay nila.
Hindi po sila punong-puno ng kapayapaan at kagalakan at ang kanilang pagkatao po ay hindi katulad ng ugali, salita o kilos ni Kristo. Kaya nga po if we apply the spiritual discipline of service, ang unang natutulungan tayo. If you are a worshiper, then worship as if you are worshiping God in His presence. Siyempre, pag nag-lead ka ng worship, makikita mo yung mga tao. But they should not be your audience should be God. If your gift is driving, then drive like Christ, di ba? Yung maingat ka magmaneho, nakakatuwa ka sa kalye, hindi ka nakakabwisit, di ba? Kung ang gifting mo, let's say, is to teach, then you teach with all love para yung mga estudyante mo o yung kamag-anak mo, pag narinig ka niya magturo, as if they are listening to the voice of God themselves. And they experience your passion. And you are teaching them, not because they need it per se. Obviously, they need it. Pero you are teaching them so that they may experience the presence of God. Ang sarap po pag ganun, ang buhay. Ang sarap po pag ang serbisyo natin ay mula sa puso. Galing po sa inspirasyon mula sa Panginoon. And you know what? Service, what it does to you, our body will ilalabas na yung dopamine para ma-high ka, matuwa ka sa ginagawa mo, lalabas yung endorphins, the happy hormones, because lalong nare-reinforce yung pagbibigay mo ng serbisyo at lalong lalalim, lalawak kung paano ka magsilbi. Lalo mo may improve, lalo mo mapapahusay ang pagsisilbi mo at dahil nakisilbi ka, natatanggal ang pagiging madamot, natatanggal ang pagiging makasarili. Diba natatanggal ang pagiging materyoso o materyosa? Dahil nakikita natin ang pangangailangan ng iba. Binabago tayo, ang ugali natin, ang pananaw natin. At nakikita natin na meron pang mas magandang paggamit ng ating panahon. Kung ang pagsisilbi mo ay video editing. Na-imagine niyo po ba to if you're a video editor? If you're a video editor and you're doing, yung mga videos for God, somebody watches that. And that person, maaring handa na siyang magpakamatay, o handa na siyang magkasala, o handa niya na maaring iwan yung asawa niya, o maaring i-abandon niya yung mga anak niya. But dahil yung na-video edit mo na mensahe, na-inspire sila to have hope and to believe in a future where Jesus is the centerpiece. Huminto sila. Na-convict sila, maaring naiyak sila. At sinabi nila, hindi ko gagawin tong kasalanan ito. Hindi ko iaabandona ang aking mga anak. Hindi ako makikipaghiwalay sa asawa ko. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasasama ko. Hindi na ako magpapakamatay dahil meron palang buhay sa kinabukasan. May pag-asa dahil sa Diyos. Imagine everything that you do when you do it in service of God that glorifies Him. Meron at merong mga tao na mapupuna ang ginawa natin at meron mga taong may inspire at gagawa sila ng tama. And that's how beautiful the work of God is. Pag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon and we give it all of our hearts, then you would understand how beautiful that service really is. Grabe po talaga ang Panginoon, and may the Lord be glorified right now. And the last is fasting. Ayan, alam ko po, maaring sa mga nanonood ngayon, alam niyo po yung intermittent fasting. Kadalasan po ginagamit yan for the purposes of, losing weight. Now, intermittent fasting, that's very good, but there's better than intermittent fasting. Fasting according to Matthew 6:16-18 NLT. And when you fast, don't make it obvious, as the hypocrites do, for they try to look miserable and disheveled so people will admire them for their fasting. I tell you the truth, that is the only reward they will ever get. But when you fast, comb your hair and wash your face, then no one will notice that you are fasting, except your Father, who knows what you do in private. And your Father who sees everything will reward you. Wow! Meron palang reward ang pagfa-fast. Ang unang reward po ng pagfa-fast, yung tamang pagfa-fast, especially spiritual fasting, so magka-fast ka from food and from, from food and from drinks.
Dadagdagan po natin ang spiritual fasting. Ito po yung pagfa-fast sa kasalanan, pagfa-fast sa social media, pagfa-fast sa pag-iisip ng negative, okey, pagfa-fast, sa paggawa o paggamit ng time na unproductive. So, you will be able to detoxify yourself. Made-detoxify yung pag-entertain mo ng negative emotions dahil ikaw ay intentionally fasting from those things. Because that is what spiritual fasting should do to you. When you fast properly, hindi lamang po kasi yung pagkain, yung pag-deprive ng food, yung pag-deprive, let's say, ng favorite drink mo, kung hindi ito yung ginugutom mo yung pagiging karnal o pagiging pisikal. At makikita mo na mabubuksan ng Panginoon ang iyong spiritual eyes and spiritual ears. Kaya nga po sa isang tao nagfa-fasting according to the will of God, biblical fasting, the reward of fasting is so beautiful, it is so tremendous dahil binabago po ng fasting ang isang anak ng Diyos. Isipin niyo na lang po kung magfa-fast tayo sa kasalanan ng 1, 3, 7 o 21 o 40 araw. Hindi ka nagkakasala. Kabanalan ng Panginoon ang ine-exercise mo. Hindi po ba napakaganda nun? Dahil magiging kaaya-aya ka sa kapwa mo, mahihinto lahat ng mga masamang iniisip mo, hihinto ka sa mga gawaing hindi tama. You detoxify yourself from the toxicity of this carnal nature. Yung mga negative na mga balita, mga reklamo ng kapitbahay, kamag-anak o katrabaho mo, 'di ba? Yung mga problemang paulit-ulit nilang kinukuwento, pero wala naman silang solusyon, gusto nilang magtapon ng basura o di kaya sa sarili mo, na iniisip mo na walang pag-asa, iniisip mo na ang pangit mo, iniisip mo na hindi ka matalino. And when you spiritually fast, natatanggal yung mga bagay na yun. Dahil ginugutom mo yun, eh. The only way they exist kasi binubuhay mo sila. Ikaw ang nagbibigay ng buhay sa toxicity sa iyong buhay. Kaya 'pag natatakot ka, kasi pinapakain mo yung takot, ikaw ang nagbigay ng buhay na yun at kaya mo rin silang patayin sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. Na-imagine niyo po ba kung patay ang takot sa inyo, ang dami niyo na sigurong ginawa. Patay sa inyo ang katamaran sa pagpe-pray, ang dami niyo na natutunan out of prayer. Kung patay na ang inyong, pangangailangan na may kaututang dila araw-araw at ang kausap mo ay parati ang Panginoon, 'di po ba 'pag meron tayong kausap na nilalang ang isipan natin, ay papaano matutulungan ang nilalang na yun? Papaano natin mai-introduce si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa kanila kung hindi pa nila natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And the physical side of fasting, ano pong ginagawa nito? It detoxifies your body. Nafa-flush out ang toxins, lahat ng mga taba, lahat ng mga bagay-bagay na hindi maganda sa ating katawan. At ito po ang ginagawa niya. Dahil po tayo ay nagfa-fast, lalong-lalo na po sa pagkain, kapag nagtuloy-tuloy po tayo, lengthier fasting periods, let's say 3 or 7 days, you're just drinking, let's say, liquid, you're just drinking fluids or eating soup or whatever, tinatanggal niya po lahat ng mga artipisyal na nakasanayan ng dila natin. Kaya pag kumain kayo ng gulay, malalasahan niyo talaga yung lasa. Hindi po matabang ang gulay. Kahit ang cabbage, pag kinain niyo po ang repolyo, may lasa po ang repolyo. Paano ko alam? Kasi nalasahan ko siya. Malasa po ang repolyo, hindi po siya matabang. Hindi ba masarap ang gulay? Sa mga tao na hindi kumakain ng gulay, hindi masarap ang gulay. Pero 'pag nag-fast ka sa karne at kumain ka ng gulay, matitikman mo, masarap ang gulay kasi natanggal, na-detoxify yung panlasa mo sa karne sa iyong dila. At ito ay magbibigay sa'yo ng mas magandang kalusugan. Mas sharper ang iyong mind dahil naka-focus ka. Okey, aside from detoxifying yung katawan mo, binibigyan ka ng kakaibang enerhiya. Totoo po yan, because I have experienced fasting. I do fast for 24 hours at least, 1 day a week. Part po kasi 'to ng spiritual disciplines ng salvation in the name of Jesus. We fast together as a family. So meron po kami, usually if there are, 4 Mondays, we fast
at least 3 Mondays in that 4 Monday week, and we fast, 3 days and in that 4 Monday week. So Monday, Tuesday, Wednesday. Bakit po namin ginagawa to? Kasi alam po namin kapag tama ang pagpa-fasting, ang daming pagbabagong nangyayari. At napapakinggan namin ng Panginoon ng mas maayos. Dahil tahimik ang aming isipan, naka-fast kami sa lahat ng kamunduhan, sa ingay ng mundo. Kahit sa pinakamaingay na lugar na andun ka, mararanasan mo ang katahimikan ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan ang tatlong spiritual disciplines that we have talked about today. And these are very, very important spiritual disciplines. Fellowship, service, and fasting. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at nais niyo po na maranasan ang kapangyarihan niya, this is the opportunity for you to experience this today. And I would like to encourage you. Please bow down your head and close your eyes wherever you are right now. Yes. Una pong step na gagawin mo, ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanan na naalala mo. Sabi po ng Biblia, if we are faithful to God, He will be faithful to us. When we confess our sins to God, then you know that, amazingly, He will forgive you all your unrighteousness. Yung po ang pangako ng Panginoon. Amazingly, He will forgive you and cleanse you of all unrighteousness. That is the promise of God. Isn't it beautiful? Pangalawang step po, magpasalamat ka kay Jesus because He is our Lord and Savior. He is the reason for our salvation. And step number 3, kailangan mo ulitin ng panalangin ito. I-verbalize mo siya, sapat na naririnig mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa Kanya, Jesus, manahan ka po at maghari sa aking puso, isipan, at buhay. Kayo po ang aking maging Diyos at tagapagligtas. At bigyan niyo po ako ng buhay na may spiritual discipline. Tulungan niyo po ako na sumama sa fellowship. Kung ito po ay SNJ, sa SNJ po ako. Turuan niyo po akong magsilbi ayon sa kalooban. At bigyan niyo po ako ng grasya na makapagpapasa na tama as you will it. Amen. Amen. Kung kayo po ay nanalangin mula sa puso, mararanasan niyo ang pagbabago dahil ng tanda ng pagtanggap sa Panginoon na totoo. Kayo po ay magbabago ang isip, magbabago ang inyong pananalita, magbabago po ang inyong pagkilos at desisyon, at kayo po ay makakaranas ng malupit at matinding kapayapaan, kagalakan at pag-ibig na mula sa Panginoon. Mga Kristiyano, nais kong manalangin para sa inyo sa oras na ito. Kung nakalimutan nyo na ang importansya ng pagtitipon kasama ang mga kapatiran na nagmamahal sa iyo, bumalik ka. Bumalik ka. At sa mga patuloy na nagtitipon ayon sa kalooban ng Panginoon, naway tanggapin nyo ang kapangyarihan ng pagbabago at pag-iisang loob, pag-iisang espiritu at pag-ibig ayon sa Panginoon. Sa mga kapatiran na hindi nagmi-ministry, walang service na ipinoprovide sa Panginoon. Kapatid, alam mo nagkakasala. Dahil utos ng Panginoon siya. Dahil pag ikaw ay nag-ministry, ang una may kinabang ay ikaw. At kung may pamilya ka, ang pangalawa may kinabang ay ang pamilya mo. Huwag ka nang magdalawang isip. Bumalik ka sa paninilbihan sa Panginoon. Bumalik ka. Kung ikaw ay nakikinig nito at ikaw ay umaattend at alam mong tinawag ka sa simbahan na iyong
kinakasapian, bumalik ka sa simbahang iyon. Kung nasa Pilipinas ang simbahan mo at ikaw ay nasa ibang bansa, pwede ka pa rin manilbihan sa simbahang iniwan mo sa Pilipinas. Bumalik ka sa pagsisilbi. At kung alam mo na hindi ka tinawag doon sa simbahan na iyong iniwan, at nagnanais ka na matignan mo kung paano manilbihan sa salvation in the name of Jesus, then sumama ka. Let the Lord lead you. At sa mga naninilbihan na mga kapatiran, kahit anumang simbahan meron tayo, sabi ng Panginoon, we have unity in the Spirit and in the faith. You know, I would like to bless everyone right now because the Lord wants to bless you. There is no service that will be left unrewarded if that service is for God. Matatanggap mo ang pagpapala mo sa mundong ito at ang iyong reward sa kabilang buhay. Continue to serve God. Continue to bring and advance His kingdom to the people who are in need of it. Patuloy mo ang paninilbihan mo. Kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay worship leader, kung ikaw ay part ng social media team, kung ikaw ay naninilbihan as a life group leader sa isang opisina, sa isang komunidad, continue on. May the Lord empower you more. And may you become Christ-like in the mighty name of Jesus. Hallelujah. At sa mga kapatiran ko na walang puwang ang pagpa-fast sa buhay nyo, I would like to remind you, inutos ng Panginoon as you have read in Matthew chapter 6, when you fast, and you will be rewarded. Come, and fast once again. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras ng panalangin ito. Napakabuti mo, napakadakila mo. At kami po, Panginoon, ay nagnanais na mabuhay na mayroong disiplinang spiritual para sa aming pagbabago at inspirasyon ng ibang tao. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.